Okay, class, ano ang gusto ninyong maging kayo sa hinaharap? Natahimik ang mga kaklase ni Mia sa tanong na yon ng kanilang teacher. Isang dalaga si Mia na may malaking pangarap. Gusto niya na agad sumagot sa kanyang guro. Huminga muna siya ng malalim bago itinaas ang kanyang kamay. Tinawag naman siya ng teacher. Sige Mia, anong pangarap mo? Gusto ko pong maging isang dancer, sagot ni Mia. Biglang umugong ang tawanan sa buong silid. Sinaway agad ng kanilang teacher iyon. Parang nadurog ang kanyang puso. Paano nga ba namang hindi siya pagtatawanan? Lumpo na siya at lagi na lamang nakaupo sa kanyang wheelchair. Simula bata pa si Mia, kadikit niya na ang kapansanang iyon. Wala siyang kakayahang makalakad. Halos buong buhay niya nakakulong sa wheelchair. Sa kalagayan niyang iyon, alam niyang katawa-tawa ang kanyang pangarap. Yon ang klase ng pangarap na para sa iba, tila hindi niya maaabot. Ano nga ulitin, Miss Vasquez? Gusto mong maging dancer? Tanong pang muli ng teacher. Napayuko siya. Opo, gusto ko po talagang maging dancer. Muling tumawa ang kanyang mga kaklase. Class, quiet! Huminga ng malalim ang kanyang teacher. Sa bagay, hindi rin naman natin masasabi ang himbalang kayang ibigay sa atin ng Diyos. Maganda naman ang sinabi ng teacher ni Mia. Mabuti naman ngang makatanggap ng himala mula sa Diyos. Yun nga lang, parang pinaparating sa kanya na wala siyang pag-asa. Na wala naman siyang ibang magagawa kundi maghintay ng himala. Lumpo na siya at imposible pang mangyari iyon. Pilit nang ngumiti ang kanyang guro. Pero, magandang pangarap yun, Mia. Anong uri naman ng sayaw ang gusto mong gawin? Bumuntong hininga muna si Mia bago nagsalita. Gusto ko pong maging ballroom dancer, katulad po ng mga nandoon sa labas na estudyante. Kapag po mag-compete sa ibang school, at inspirasyon ko po talaga ang mga magulang ko, magagaling po silang ballroom dancers noong panahon nila. Tumawa na naman ang mga kaklase ni Mia. Hindi na naman sineryoso ng mga ito ang kagustuhan niya. Tila bang para sa mga ito, ginagawa niyang circus ang recitation na yun sa klase. Hilig ko po talagang ballroom, ma'am. Kahit na may kapansanan at naka-wheelchair ako, dati pa naman ay pangarap ko na po talagang sumayaw. Para po kasing malaya ang mga dancer. Nakakagalaw sila ng maayos. Parang walang limitasyon. Hindi po katulad ko. At pangarap lang naman po yon. Alam ko rin naman pong may mga pangarap na hindi natutupad. Natigilan ng kanyang guro. Mia. Tipid siyang napangiti. Salamat po ma'am, okay lang po. Alam ko naman po yun sa sarili ko. Sorry po, pinaingay ko pa po ang mga kaklase ko. Natahimik ang mga ito. Halata ang guilt sa mukha ng kanyang mga kasama. May bahid ng pagsisisi at pagkapahiya ang mga mata ng mga ito. Sinikap ng kanyang teacher na ipagpatuloy ang klase. Sige, continue na natin ang ating discussion class. Madaling masira ang loob ni Mia sa mga pangungutya at panghuhusga. Gayunpaman, hilig niya talaga ang pagsasayaw kahit hanggang tingin na lamang siya. Kahit parang imposible, gusto niya pa ring maabot ang pangarap na yon. Kapag naririnig ni Mia ang masisiglang tugtog, gusto niyang mas umindak pa. Kapag ipipikit niya ang kanyang mga mata, parang dinadala siya sa ibang mundo. Sa pangarap ni Mia, parang posible lahat. Oh, bakit parang malungkot ang anak ko? May nangyari ba? Tanong ng kanyang ama, pagkasundo sa kanya galing sa eskwelahan. Opo, pero isa lang naman po lagi ang dahilan, Papa. Lagi naman pong tungkol sa pagiging lumpo ko. Kumunot ang noo nito. Ano na namang ginawa nila sa'yo, anak? Pinagtawanan po nila ako, Papa. Sanay na rin naman po ako. Pero anak, hindi ka dapat nasasanay sa mga ganyan. Kailangan nating i-report ito sa school ninyo. Pilit pa ng kanyang ama. Hindi po, Papa. Please, wag na po. Hindi naman po nila kasalanan. Itinigil ng kanyang ama ang pagtulak sa wheelchair. Anong ibig mong sabihin na hindi nila yung kasalanan? Binubuli ka nila dahil sa kapansanan mo. Ilang beses na silang napagsabihan pero patuloy pa rin sila. Kasalanan ko po, Papa. Saad pa ni Mia. Sinabi ko po sa kanila ang tungkol sa pangarap ko. Tungkol po sa gusto kong maging dancer. Tinanong po kami ng teacher namin tungkol sa pangarap at yun ang sinagot ko.
Pinagtawanan po nila ako at naiintindihan ko po yun. Kasi alam ko naman pong imposible, di ba? Bumaha ang sakit at awa sa mukha ng kanyang ama. Anong masama roon? Hindi porke imposible, kailangan nilang tumawa ng ganyan sa'yo. Pwede kang maging kahit anong gusto mo, anak. Pero papa, alam ko naman pong hindi mangyayari yon. Sa mga paa ko pa lang po, hindi ako makakasayaw katulad po ng gusto ko. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mia, wag mong sabihin yan. Posible ang anumang bagay kung ilalagay mo sa isipan mo na kaya mo yon. Malungkot na napangiti si Mia. Pinapahalagahan ko po ang pagiging positive niyo, Papa. Pero aminin natin, hindi ako magiging dancer. Alam ko rin naman na ayaw niyo ni Mama na pasukin ko ang karerang yon at hindi ko na po dapat sinabi sa kanila ang tungkol sa pangarap ko. Isang malaking biro lang yun para sa kanila. Nangilid ang luha ng kanyang ama. Mia, hindi mo dapat ikahiya ang mga pangarap mo at hindi mo dapat hayaan ng sino man na iparamdam sa iyong mas mababa ka dahil lang sa kapansanan mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag kang humingi ng tawad, Mia. Hindi mo kasalanan. Nangangarap ka lang ng mga magagandang bagay para sa'yo. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin naman nawawala at patuloy na pinagtatawanan ng mga kaklase ni Mia ang kanyang pangarap. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit nandoon pa rin ang kanyang determinasyon. Hindi niya batid kung bakit nararamdaman niyang maaabot niya pa rin iyon. Isang araw, inanunsyo ng paaralan ang mga audition para sa taunang talent show. Bumilis ang tibok ng puso ni Mia dahil sa pananabik. Kinakabahan siyang nag-sign up. Kumikislap sa ningning ang kanyang mga mata. Mama, Papa, may importante po akong sasabihin sa inyo. Sasali po ako sa talent show sa school. Nakangiting imporma ni Mia sa mga magulang nang makauwi na siya. Napangiti naman ang kanyang ina. Talaga? Anong talent mo naman? Mas lalo siyang napangiti. Gusto ko pong sumayaw ng ballroom dance. Napalitan ng pag-aalala ang ngiti ng kanyang ina. Pero Mia, alam mo ang kalagayan mo. Alam ko naman po yun, Mama. Maaring naka-wheelchair ako pero hindi ibig sabihin hindi ako marunong sumayaw. Madadaan naman po sa practice at gusto ko pong ipakita sa lahat kung ano ang kaya ko pong gawin. Na kaya ko ring maging magaling na ballroom dancer katulad ng mga magulang ko. Laging nakikita ng mga tao ang wheelchair. Hindi mismong si Mia na marami rin namang kayang gawin. Noon pa man, pangarap niya ng sumayaw. Gusto niyang maging katulad ng kanyang mama at papa. Nagbigay sa kanya ng motivation ang mga dance competition na sinasalihan noon ng kanyang mga magulang. Pero katulad ng ibang tao, sa tuwing nababanggit niya ang kanyang pangarap, lumilipat ang tingin ng mga ito sa wheelchair ni Mia. Mariing umiling ang kanyang ina. Hindi ako papayag, anak. Talagang hindi, Mia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pero Mama, bakit po hindi? Mahilig akong sumayaw at gusto kong maging bahagi noon. Dumaan ang awa sa mukha ng kanyang ina. Alam mo kung bakit hindi, Mia. Nasa iyo ang problema. Ano bang hindi mo maintindihan sa kondisyon mo, ha? Hindi mo ba nakikita? Lumpo ka. Hindi makalakad. Nasa wheelchair pa. Tapos gusto mong maging dancer? Anak, mga paa ang puhunan sa pagsasayaw. Hindi dahil gusto mo lang o dahil pangarap mo. Parang may tumusok sa dibdib ni Mia. Lang? Pero Mama, ayoko na pong pigilan ako ng kapansanan ko. Gusto ko pong sumayaw tulad mo at ni Papa. Umiling ang kanyang ama. Hindi naman namin minamalit ang pangarap mo. Hindi lang talaga namin pwedeng pakinggan yung frustration mo sa pagsasayaw. Mia, napag-usapan na natin to, di ba? Alam kong pangarap mo yun, anak. Pero may mga pangarap na dapat na nating sinusukuan kung sobrang layo ng abutin. Nangilid ang mga luha ni Mia. Pero ang pagsasayaw ay nagpaparamdam sa akin ng buhay, Papa. Kapag nakikita ko kayong sumasayaw ni Mama, nakakalimutan kong may kapansanan ako. Feeling ko, kaya ko ring sumabay kahit hindi nyo naman po ako tinatawag para sumama sa inyo. Umiwas ng tingin ang kanyang ina. Ikaw lang ang inaalala namin, anak.
Kalimutan mo na yun, Mia. Ipapahiya mo lang ang sarili mo sa stage. Hindi ko po ipapahiya ang sarili ko, Mama. Ipapakita ko sa lahat na kaya ko ang higit pa sa inaakala nila. Pilit niya pa sa mga ito. Mia, gusto lang namin ng nanay mo kung anong pinakamabuti para sa'yo. Ayaw naming nakikita kang nasasaktan. Sabi pa ng kanyang ama. Naiintindihan ko po yun, Papa. Pero pagod na akong tratuhin na parang marupok. Gusto ko pong patunayan sa sarili ko at sa lahat na malakas din naman po ako. Hindi na napigilan ng kanyang ina na tumaas ang boses. Dahil yun ang totoo. Hindi ka malakas, Mia. Ikaw ay may kapansanan. At palagi kang magiging katatawanan sa entablado. Naiintindihan mo ba yon, ha? Makinig ka naman sa amin ng papa mo. Ipasok mo naman sa kokote mong hindi lahat ng gusto mo posibleng mangyari. Mahal, kumalma ka. Mia, makinig ka sa mama mo. Nag-aalala lang kami sa'yo. Sabi ng kanyang ama. Tumulo na ang mga luha ni Mia. Hindi niya naman gustong magalit ng ganoon ang kanyang ina. Sinasabi niya lang naman dahil baka may tsansa pa. Bumagsak ang luha ng kanyang ina. Ang tigas ng ulo mo, Mia. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Sige, gawin mo ang anumang gusto mo. Pero wag kang lalapit sa akin na umiiyak kapag pinagtatawanan ka na naman. Dumating na ang araw ng audition. Nagliliwanag ang spotlight sa kanyang paligid. Sumama ang kanyang mga magulang para mapanood siya at alalayan na rin. Tutol pa rin ang kanyang ina pero wala naman itong magagawa. Napuno ng musika ang silid nang ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata. Hinayaan niyang ritmo na gumabay sa kanyang mga galaw. Sa bawat pagliko, bawat kaaya-ayang kilos, ibinuhos niya ang kanyang puso sa kanyang pagsayaw. Ang mga manonood ay nagulat. Ang kanilang mga mukha puno ng pagkamangha. Nang matapos ang tugtog, ang silid ay sumabog sa napakalakas na palakpakan. Nangilid ang luha sa mga mata ni Mia nang mapagtanto iyon. Sa wakas, napatahimik niya na ang mga pag-aalinlangan at pangambang matagal nang bumabalot sa kanya. Pagkababa niya ng entablado, suminghap siya nang bigla na lang umiyak ang kanyang mga magulang. Bakit po kayo umiiyak? Mas lalong umiyak ang kanyang mama. Huli na to, ha? Pinagbigyan ka lang namin dahil sobrang tigas ng ulo mo. Oo, may mga pumapalpak sa'yo pero naririnig ko ang ibang tumatawa sa ginagawa mo na sa halip ng mga paa, wheelchair ang pinapasayaw mo. Kaya last na to, bilang mama mo, nasasaktan akong marinig lahat ng yun sa ibang tao. Pero kahit ganun, Mia, sobrang proud namin sa'yo, anak. Hindi namin alam na magiging hilig mo rin ang hilig namin ng mama mo noon. Sabi pa ng kanyang ama. Napangiti si Mia. Lagi ko pong pinapanood ang mga videos ng national competition niyo po ni Mama. Lumapit ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Hindi sa ayaw naming suportahan ka, anak. Naniniwala naman kami sa'yo. Kaya lang, bilang mga magulang mo, damdamin mo ang mahalaga para sa amin. Ayaw naming palagi ka nalang pinagtatawanan ng mga tao dahil lang naiiba ka. Gayunpaman, kahit sabihin ng kanyang mga magulang iyon, magpapatuloy pa rin si Mia. Sisikapin niya pa rin pasukin ang mundo ng pagsasayaw. Patutunayan niyang kaya niya rin. Sige na, Darren, samahan mo na ako. Susubukan ko lang naman eh. Matagal ko nang gustong subukan yon. Pamimilit ni Mia sa kanyang kaibigan na si Darren. Napakamot sa batok si Darren. Ayoko nga, baka magalit sa akin ang mga magulang mo. Saka tingnan mo nga yung kondisyon mo. Baka hindi ka tanggapin doon. Bumuntong hininga si Mia. Darren, alam ko nag-aalala ka pero matagal ko nang gustong gawin to. Kaya nga susubukan ko lang eh. Kapag hindi gumana, edi uwi na agad. Umiling si Darren. Hindi ko alam, Mia. Paano kung titigan ka o pagtawanan ka ng mga tao? Ayokong makaramdam ka ng ganun habang kasama ko. Mia, dance class yon. Paano ka makikipagsabayan doon? Tipid nang umiti si Mia. Sanay na ako sa mga taong napapatitig sa akin. At sa totoo lang, natuto na akong huwag nang isipin pa yon. At saka, kung may tumawa, problema na nila yon, hindi sa akin. Gusto ko lang magsaya at gawin ang mga bagay na gusto ko. Alam niyang hindi siya matitiis ng kaibigan. Wala ring nagawa si Darren kundi ang pumayag. Sinamahan na siya nito sa kanyang ninang. Sa excitement na namumuo sa kanya, pumasok si Mia sa eleganteng ballroom studio. Ilang sandali pa, dumating na ang dance instructor
na siya rin na kanyang ninang. Oy, long time no see, Mia and Darren. Anong ginagawa niyo rito? Tanong nito sa kanila. Napangiti si Mia. Good morning po, Ninang. Gusto ko po sanang sumali sa dance class ninyo. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Ha? Alam ba to ng parents mo? Umiling agad ang kanyang kaibigan para sa kanya. Hindi nga po eh. Ang totoo niyan, tumakas po talaga siya at nagpasama sa akin. Kasali ba siya sa klase? Bulong ng isa sa mga estudyante sa loob. Baka sa mukha ang pag-aalindangan. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Mia. Muntik niya nang makalimutan. Hindi nga pala normal na sasayaw ang tulad niya. Sa nakikita niya palang sa mukha ng mga estudyante ng kanyang ninang, alam niyang ayaw sa kanya ng mga ito. Masaya akong may hilig ka rin sa pagsasayaw katulad ng parents mo. Kaya lang, iha. Bumaba ang tingin ng kanyang ninang sa kanyang wheelchair. Nag-alinlangan ito habang tinitingnan siya. Paano ko ba to sasabihin, Mia? Hindi ka kasi para sa pagsasayaw. Ang unang requirement namin dapat physically healthy ka. Ang ballroom dancing nangangailangan ng maraming pisikal na paggalaw. Hindi ako sigurado kung makakasabay ka. Kailangan lalong-lalo ng footwork. Anong igagalaw mo? Mga gulong ng wheelchair mo? Hindi ba't parang unfair yun sa ibang students na naghihirap matutuhan ang essence ng ballroom? Alam mo naman yun, di ba? Marahang sabi ng kanyang ninang. Nakaramdam ng matinding diskriminasyon si Mia ng mga sandaling iyon. Opo, nasa wheelchair po ako pero hindi ibig sabihin na hindi po ako marunong sumayaw. Mga pa ako lang po ang hindi ko kayang igalaw pero kaya ko naman po makipagsabayan. Nandito po ako para matuto at hindi ko po hahayaang pigilan ako ng kapansanan ko. Hindi na maawat ang lungkot na nararamdaman ni Mia. Hindi niya mahanap ang suporta mula sa kanyang mga magulang kaya sa iba niya hinahanap iyon. Gayunpaman, ang mga bagay na kinahuhumalingan niya, kahit kaunti, walang nakikitang pagkakataon ang mga tao sa kanya. Bigo ang loob. Umuwi si Mia. Baka nga tama ang kanyang mga magulang. Walang patutunguhan ang mga bagay na gusto niya. Sinalubong agad siya ng kanyang ina. Mia, saan ka galing? Nag-aalala kami ng sobra sa'yo. Nagsalita agad si Darren. Sorry po, Tita Sheila. Sinamahan ko po si Mia sa ninang niya. Alam ko, katatawag lang sa akin ng ninang ni Mia. Ano bang kahibangan ang pumasok dyan sa isip mo, anak? Bakit ba pilit kang pumupunta sa mundo na isinusuka ka? Hindi nga para sa iyong pagsasayaw. Frustrated na sabi ng kanyang ina. Napayuko si Mia. I'm sorry, Mama. Sorry talaga. Sumusubok lang naman po ako eh. Napailing ang kanyang ama. Anak, alam mo namang hindi mo magagawa yun. Pinagbigyan ka lang namin nung una kasi sa school mo lang naman yun. Pero iba na kung papasok ka sa dance class. Mia, alam mong hindi mo magagawa yon. Walang tatanggap na instructor sa'yo kahit ninang mo pa yan. Isa pa, masyadong delikado ang kalagayan mo para sa ganoong gawain. Hindi mo ba iniisip ang sarili mo, ha? Gusto naming maging mahinaon sa pagpapaintindi sa'yo pero kapag ganitong sumusuway ka, nahihirapan kaming gawin yon. Tumulo na ang mga luha ni Mia. Alam ko na po. Opo, naipamukha na po sa akin hindi ko kaya, na imposible ang gusto ko. Please, tama na. Sorry na nga po eh. Ayaw kitang pagtaasan ng boses at sermonan ng ganito, Mia. Naiintindihan namin na gusto mong sumubok sa pagsasayaw. Pero may ilang bagay na hindi mo talaga magagawa dahil sa kondisyon mo. Pakinggan mo naman ang sarili mong katawan. Tanggapin mong hindi mo kaya. Nalulungkot na sabi ng kanyang ina. Pinukpok ni Mia ang mga binti niya. Bakit ba kasi ako ganito? Bakit parang sumpa lahat sa akin to? Pinigilan siya agad ng kanyang mga magulang. Hinawakan ni Darren ang mga kamay niya. Alam naman ni Mia na nag-aalala lamang ang mga ito sa kanya. Pero sobrang bigat ng kanyang kalooban. Hindi niya maintindihan kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanya ang kapansanang iyon. Anak, tama na.
Nanginginig na sabi ng kanyang ina. Tuloy-tuloy na umagos ang mga luha ni Mia. Ayoko lang naman pong hayaang pigilan ako ng kapansanan ko. Gusto kong mabuhay ng buo katulad ng iba. Pero bakit ayaw palaging ibigay sa akin ng pagkakataon yon? Ayokong tanggapin na hanggang dito na lang ako. Gusto kong hamunin ng sarili ko at makita kung ano pang magagawa ko. Pinunasan ng kanyang ama ang luha sa mga pisngi niya. Mia, makinig ka sa amin. Gusto lang namin ang pinaka makakabuti para sa'yo. Masasaktan ka lang kung pipilitin mo ang sarili mong sumayaw. Alam naming hinahangaan mo kami dahil pareho kaming dancer ng mama mo. Pero anak naman, marami pang option. May kaya ka pa namang gawin at ipakita sa mundo. Mahal ka namin, Mia, at ayaw naming makita kang nasasaktan ng ganito. Niyakap si Mia ng kanyang mga magulang. Siguro ay dahil bata pa lang siya na nagsimula pa lang umusbong, marami na siyang gustong patunayan. Pero may limitasyon dahil sa kapansanan na mayroon siya. Tuluyan na nga niyang kinalimutan ang pangarap na yon. Sa mga lumipas na mga taon, kailanman hindi niya na iyon binuksan sa kanyang mga magulang. Itinago niya na lang sa kanyang puso ang pagmamahal sa pagsasayaw. Isang araw, naimbitahan ang mga magulang ni Mia sa isang birthday party ng batchmate ng mga ito noong mga ballroom dancers pa. Buhay na buhay ang eleganteng event hall. Hindi mapigilan ni Mia ang magkahalong tuwa at pangamba habang papasok sila roon. Hindi niya nalang pinahalata sa kanyang mga magulang. Gusto niya rin kasing makilala ang mga kasama ng mga magulang noon na nakikita niya lang sa videos. Kinakabahang umiti si Mia. Sigurado bang gusto niyo po akong isama sa party na to, mama at papa? I mean, ayoko pong maging pabigat o ano pa man sa inyo. Okay lang din naman po sa akin kahit iwan niyo po ako sa bahay. Hinawakan siya sa balikat ng kanyang ina. Walang magbabantay sa'yo, anak. Nasa bakasyon din ang kasambahay natin. Saka nandito naman si Darren. Dumalo din ang mama niya, kaya siguradong may makakasalamuha ka rin. Siya na rin ang nagsabing isama ka namin, anak. Tinulak ng kanyang amang wheelchair. Tama ang mama mo, Mia. Ipapakilala ka rin niya sa anak ng iba pa namin kakilala. Kilala mo naman yung kaibigan mo, friendly sa lahat. Sige, sabi niyo po yan. Pero hindi ko lang po maalis sa akin ang pakiramdam na huhusgahan po ako ng mga nandito kasi ganito po ako. Alam ko naman pong magaling kayong dancers nung panahon ninyo. Baka pa nga ang mga anak ng kaibigan niyo po, mga dancers din po. Anak, alam kong tapos ka na sa phase na to. Pinagsabihan ka naming huwag nang subukan ng ballroom dancing. Pero hindi rin naman namin gustong ibaba mo palagi ang sarili mo. Mia, huwag kang mag-isip ng ganyan. Maganda ka, matalinong dalaga. Kaya huwag mo nalang pansinin kung may masabi pa sila. Lagi naman kaming nasa tabi mo. Kami ang nagtatanggol sa'yo palagi. Sabi ng kanyang mama. Salamat po sa inyo. Nakangiting sabi ni Mia. Pagpasok pa lang, sinalubong na agad siya ng kaibigang si Darren. Ito pang nagpresentang magtulak ng kanyang wheelchair. Kinulit siya nito ng kinulit. Hinayaan niya naman ang mga magulang na makisalamuha sa dating mga kaibigan nito. Sabihin mo kung gagamit ka ng banyo, ha? Para matawag ko agad si Tita Sheila. Nakangiting sabi sa kanya ni Darren. Okay, hindi pa rin naman ako naiihi. Halika sa buffet table para makapamili ka rin ng gusto mong kainin. Ako ang kukuha para sa'yo. Itinulak ni Darren ang kanyang wheelchair. Habang kumukuha ng pagkain para sa kanya si Darren, hindi maiwasang mapansin ni Mia ang mga sulyap ng mga taong naroon. Sanay na siya sa mga ganoong titig, pero ng gabing yon, mas apektado siya. Dahil na rin siguro lahat ng taong nandoon may kinalaman sa kinalimutan niyang pangarap. Kaninong anak tong dalagang to? Tanong ng isang guest. Sumagot naman agad ang kasama nito. Yung naka-wheelchair ba? Anak ni na Sheila at Ronald, yung partners na sobrang galing sa panahon natin. Marami din ang hindi makapaniwalang magkakaroon sila ng anak na may ganyang kondisyon. Nakakahiya naman. Siguro disappointed sila. Alam ko yung si Sheila kahit nung dalaga pa, gustong ituro lahat ng skills at techniques dun sa magiging anak nila. Narinig ni Mia ang pag-uusap. Parang lumulubog ang kanyang puso sa kawalan. Napatingin siya sa kanyang mga magulang na masayang nakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Napansin agad ni Darren ang kanyang ekspresyon. Oh, bakit parang kang pinagbagsakan ng langit at lupa dyan? Ayos ka lang? Tinatanong kita kung gusto mo ng lechon, hindi ka sumasagot. Pinilit na lang umiti ni Mia.
Sige, lagyan mong plato ko. May mga naririnig lang ako. Tiningnan ni Darren ang mga taong tinitingnan niya kanina. Hayaan mo na sila. Kumain na lang tayo. Mga pabigat siguro yan sa lipunan kaya nangingialam ng buhay ng ibang tao. Baka marinig ka. Manahimik ka nga dyan. Saway niya kay Darren. Tumaas ang isang kilay nito. Bakit? Nananahimik ba sila kapag ikaw ang iniinsulto nila? Hayaan mo silang marinig ang sinasabi ko. Hindi rin naman tatalab kasi makakapal ang mga mukha nila. Hindi napigilang tumawa ni Mia. Simula bata pa lang, bukod sa kanyang mga magulang, si Darren din ang kanyang tagapagtanggol. Alam niya rin kasing naiintindihan ito ang kanyang kondisyon. Nakilala niya lang naman ito dahil kuya si Darren ng kasama niyang deaf-mute sa organisasyon para sa mga may kapansanan. Narinig niya naman ang isa pang guest. Hindi ako makapaniwalang inilabas nila siya sa publiko ng ganito. Nakakahiya. Nangilid ang kanyang mga luha. Siya kasi talagang nahihiya para sa kanyang mga magulang. Matunog ang pangalan ng mga ito sa larangan ng pagsasayaw. Nakikipagkompetisyon pa sa ibang bansa. Kaya parang malaking sampal nga ang magkaroon ng isang anak na katulad ni Mia. Mabilis na nilagay ni Darren ang mga plato nila sa lamesa bago itulak ang kanyang wheelchair palayo roon. Mia, walang ganyanan. Hindi ko alam kung paano ka patatahanin. Huwag kang iiyak. Dapat nagsasaya ka. Huwag mo silang pansinin. Kinuha agad ni Mia ang tissue. Salamat Darren ha. Please, huwag mo nang sabihin to kina mama at papa. Siguradong mag-aalala na naman sa akin ng mga yon. Kahit ano naman kasing gawin ko, may masasabi pa rin sila at hindi ko naman sila mapigilang husgahan ako. Bumuntong hininga si Darren. Pinaghimay na lang siya nito ng hipon gamit ang kutsara at tinidor. Bahagya siyang napangiti. Inaliw niya na lang ang kanyang sariling panoorin ang ginagawa ni Darren sa kanyang plato. Ang galing mo namang magbalat ng hipon. Kung ako yan, hindi pwedeng hindi ko kakamayin yan. Mas inilapit nito ang plato sa kanya nang matapos. Kumain ka na. Magpakabusog ka na lang kaysa pakinggan mong mga yon. Maya-maya, nagsimula ng sayawan. Napangiti si Mia nang mapagmasdan ng kanyang mga magulang na masayang nasa dance floor. Nandoon din ang iba pang mga mananayaw. Nasa puso mo pa rin ang pangarap mong maging dancer, di ba? Tanong sa kanya ni Darren. Kilala mo talaga ako. Wala akong maitatago sa'yo. Halika, sayaw tayo. Nakangising sabi nito. Paano mo ako isasayaw? Naka-wheelchair ako. Baka pagtawanan tayo ng mga tao rito. Mga professional dancers pa sila. Saka yung pagsayaw ko sa school, solo lang naman yun eh. Isa pa, hindi na naulit kasi parang pinapahiya ko lang yung sarili ko. Hindi yan. Tara na. Tumatawang sabi ni Darren, sabay tulak sa kanyang wheelchair. Teka, sandali. Wala na siyang nagawa nang dalhin siya sa dance floor ng kaniyang kaibigan. Natawa na lang si Mia nang sumayaw sa harap niya si Darren at tinuro-turo pa siya. Kahit pinagtitinginan, nawala na siya ng pakialam. May mga tao talaga sa buhay niyang hindi nagpaparamdam sa kanya na may kulang sa kanya. Pati mga magulang niya, sumama na rin kay Mia. Pumapalakpak na lang din siya at bahagyang ginalawang katawan. Simple lang yon, pero gumaan ang kalooban niya. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Mia ang init at pasasalamat na bumabalot sa kanya. Sa kabila ng mga titig at bulong, sa kabila ng mga pag-aalinlangan at hindi paniniwala, minahal siya ng kanyang mga magulang at kaibigan. Natagpuan ni Mia ang kanyang sariling nakangiti. Salamat Darren. Umiiyak lang ako kanina pero napasaya mo ako. Siyempre naman, gusto kong masayang babaeng gusto ko. Pahina ng pahina ang sabi nito. Hindi niya tuloy narinig ang sinabi ni Darren. Ha? Anong sabi mo? Tumawa ito na parang ewan. Wala, sabi ko. Sasabay ako sa inyo pa uwi. Iniwan na ako ni na mama at papa eh. Magpapahatid ako sa inyo. Tumango naman siya kaagad. Oo naman, ikaw kasi masyado ka nag-enjoy. Iniwan ka na tuloy. Oo nga pala, ano nang balak mo sa college? May naiisip ka na bang kuning course? Tanong sa kanya ni Darren. Wala pa nga eh. Kahit sina mama at papa tinatanong na rin ako sa bagay na yan. Sinabi ko na lang na pag-iisipan ko, wala kasi akong maibigay na siguradong sagot. Yun naman ang totoo. Hindi makita ni Mia ang kanyang sarili sa ibang bagay. Siguro ay dahil masyado siyang nakafocus sa pangarap niyang maging dancer. Kaya kahit may nakalahad sa kanyang ibang pagpipilian, hindi niya naman makita. Huwag kang mag-alala Darren, mahanap ko rin kung para saan ako. Nang sumapit ang bakasyon, busy ang mga magulang ni Mia sa trabaho.
Kaya siya lang minsan ang naiiwan sa bahay kasama ang kasambahay. Inaasikaso niya na dapat ang kanyang enrollment pero hindi pa siya sigurado kung ano ang kurso na kanyang kukunin. Wala tuloy siyang magawa sa kanila. Mabuti na lang, may mga activity sa kanilang organisasyon para sa may mga kapansanan at palagi rin siyang binibisita ni Darren at ng kapatid nito. May sasakyan ng binata, kaya minsan inaaya siya nitong mamasyal o kumain sa labas. Napabuntong hininga si Mia. Hindi ko pa rin talaga alam kung anong kukunin kong program, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Pakiramdam ko, naipit lang ako sa walang katapusang cycle ng pag-iisip sa mga pwede ko pang magawa. Napatingin sa kanya si Darren na abala sa kapatid nito. Naisip mo na ba kung ano ang magpapasaya sa'yo bukod sa pagsasayaw? Alam mo na, sa tagal na kitang kilala, minsan, alam ko ng takbo ng utak mo. Palagi mong napapansin ang wala sa'yo. Kaya bakit hindi ka mag-focus sa bagay na meron ka? Natigilan si Mia sa sinabi ng kanyang kaibigan. Sa kanya lang yun napagtanto. Mga paalang naman ang problema sa kanya. Pero lahat ng parte ng katawan niya, gumagana pa. Ano kayang bagay sa akin? Hindi ko kasi maramdaman sa kahit na ano yung passion na nararamdaman ko sa pagsasayaw. Ganun yung hinahanap kong feeling, Darren. Pag-amin niya rito. Ngumiti naman ito sa kanya. Meron pa yan. Pababayaan ka ba naman ng Diyos na mawalan ng direksyon dito sa mundo? Baka hindi mo palang nahahanap o baka hindi pa bukas ang mga mata mo sa ibang bagay. Hanapin mo lang kung anong magbibigay inspirasyon sa'yo. Tumaas ang mga kilay ni Mia. Katulad ng ano naman, tumingin si Darren sa labas ng fast food restaurant. Tulad ng batang yun doon. Ano naman ang meron sa kanya? Tanong ni Mia. Tingnan mo kung gaano siya kakontento kahit na sa isang bagay na kasing simple ng isang coloring book na gamit na at nakulayan na ng iba. Sa kabila ng kalagayan niya, mahirap, madumi, pulubi, nakahanap pa rin siya ng kasiyahan doon. Kaya bakit ikaw na maraming nakalahad na opportunity, hindi makita ang kagalakan doon? Tiningnan saglit ni Mia ang batang babae. Tama si Darren, ang daming nakalahad sa kanyang mga magagandang bagay pero hindi niya makita iyon. Samantalang may ibang tao sa mundo na pinagkakaitan ng lahat. Pero nakukuha pa rin maging masaya sa mga simpleng bagay lang. Siguro naghahanap ako ng inspirasyon sa maling lugar. Palagi akong nakatuon sa nauna kong pangarap pero heto, may kaya pa akong gawin na iba. Noon pa man, mahilig na si Mia sa sining at pagkukwento. Pero hindi niya naman iyon makita bilang tatahaking karera. Nang makita niyang pulubing yon, may napagtanto siya. Gusto kong maging isang manunulat ng librong pambata, Darren. Gusto kong lumikha ng mga kwento at mga ilustrasyon na nagdudulot ng kagalakan sa ibang bata. Mahinang tumawa si Darren. Maganda yan, Mia. Baka yan talagang para sa'yo. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito. Salamat sa pagtulong sa akin na makita to. Napatuwid agad ng upo ang kanyang kaibigan. Natutuwa lang ako na nakakatulong ako sa'yo. Ngayon, habulin mo ng pangarap mo. At sa pagkakataong to, alam ko nang posibleng maabot mo yun, Mia. Gagawin ko na, magsisimula na ako. Nakangiting sabi niya kay Darren. Pagkatapos nilang kumain, nag-order si Mia ng pagkain para sa batang pulubi. Nang iabot niya iyon dito, sobrang tuwa naman ng bata. Maraming salamat po. Napangiti si Mia. Maraming salamat din. Hindi mo alam kung anong inspirasyon ang ibinigay mo sa akin. Sana kapag naging children's book writer at illustrator na ako, nakita kita ulit. Kumunot naman ang noo ng bata. Halatang hindi naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Gayunpaman, nanatili pa rin ang ngiti nitong puno ng pasasalamat. Nang pauwi na sila, mas magaan ang pakiramdam ng kanyang puso. Alam ni Mia na nahanap niya na ang kanyang layunin at handa siyang yakapin iyon ng buong buo. Nauna na muna nilang ibaba ang kapatid ni Darren sa bahay ng mga ito. Ihahatid pa kasi siya ng kaibigan niya. Nang makarating naman sa bahay ni Mia, binuhat siya ng binata palabas ng sasakyan at isinakay sa kanyang wheelchair. Akala niya aalis na ito pero sumama hanggang sa sala. Hindi ka pa uuwi? Tanong ni Mia sa binata. Seryoso siyang tiningnan ni Darren. Mia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Natanggap kasi ako sa study program sa ibang bansa. Doon na ako mag-aaral. Binigyan din ako ng full scholarship at student visa. Umawang ang kanyang bibig. Sa ibang bansa?
Nakakagulat ka naman. Ngayon ko lang yan nalaman. Parang mamimiss na agad kita. Bukod sa mga magulang ko, wala nang matyagang tutulak sa wheelchair ko para sa akin. Namungay ang mga mata ni Darren. Mia, pangako, babalik ako. Mahirap para sa akin to. Ayaw kitang iwan. Hindi niya napigilang tumawa. Sira, ayos lang. Okay lang naman sa aking maiwan dito. Sa pagkakataon mo na yan, oh. Hindi mo pwedeng palampasin yan. At alam mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Nasaan ka man. Lagi naman kitang sinusuportahan kaya hindi magiging mahirap yon. Umupo ito sa sofa para magkatapat ang mga mukha nila. Lagi kang tatawag ha? Lagi rin akong tatawag sa'yo kahit gaano pa ako kabisi. Nag-aalala ako sa'yo. Alam kong ako lang ang kaibigan mo. Mahirap kang makipaglapit sa iba kapag wala ako. Nangilid ang kanyang mga luha. Bakit pakiramdam ko mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko? Tama ka. Ikaw lang ang tunay na kaibigan ko, Darren. Nauunawaan mo kung anong nararamdaman ko kahit hindi ko sabihin. Inabot nito ang kanyang kamay para hawakan. At lagi kong gagawin, Mia. Hindi yun mababago ng distansya. Mag-uusap pa rin tayo. Kailangan na ikwento mo pa rin sa akin lahat ha. Hindi magiging pareho gaya ng dati. Mamimiss kita ng sobra, Mia. Kapag feel mo, naliligaw ka na, usapin mo lang ako. Kahit anong ginagawa ko, sasagutin ko pa rin ang tawag mo. Darren, mas malakas ako sa inaakala mo. Marami na akong nalampasan at patuloy pa rin. Alam ko na nandito ka palagi para sa akin. Isa pa, nagbabago ang lahat. May mga bagay talagang hindi mananatiling pareho. Hinila siya ni Darren para sa isang yakap. Nakakatakot ang pagbabago, Mia. Alam ko, pero kung walang pagbabago, paano tayo lalago? Malungkot siyang napangiti, kaya siguro hindi siya makausad dahil kumakapit siya sa pangarap na hindi magpapalago sa kanya. At baka hindi naman talaga siya roon dadalhin ng tadhana. Mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Mia, ipangako mo sa akin. Ipangako mo na hindi mo ko kakalimutan at hindi mo malilimutan lahat ng to. Babalik ako, tutuparin ko muna ang pangarap ko ha. Natawa si Mia. Hindi ko alam kung bakit ka ganyan, pero oo na, hindi kita makakalimutan, Darren. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Bigla na lang niyang narinig ang pag-iyak nito. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan to, Mia. Ayoko naman talagang umalis. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi niya rin maiwasang magtaka sa inaasal ng kanyang kaibigan. Wala siyang maintindihan sa mga kilos ni Darren. Huwag ka munang magpapaligaw sa ibang lalaki ha. Kapag narinig ko yan, uuwi agad ako. Wala akong pakialam kahit kutongan pa ako ni na mama at papa. Tuloy-tuloy nitong sabi. Hindi niya na napigilang malakas na tumawa. As if namang may magkakagusto sa akin sa lagay na to. Kahit na, ang ganda-ganda mo. Bulag ang lalaking hindi magkakagusto sa'yo. Basta, hintayin mo ako. Natatawang tumango si Mia. Oo na, Darren. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin. Sa pag-unawa sa akin kapag walang ibang nakakaintindi. Nanlaki ang mga mata niya nang halikan ni Darren ang kanyang noo. Huwag mo akong kakalimutan. Please, babalik pa ako. Natawa na lang ulit si Mia nang hilahin na naman siya nito para sa isang mahigpit na yakap. Nanatili silang nakayakap sa isa't isa. Alam naman kasi ni Mia na kahit saan man sila dalhin ng buhay, mananatili ang kanilang pagkakaibigan. Nang umalis si Darren, nagpatuloy pa rin ang buhay ni Mia. Sinabi niya sa kanyang mga magulang kung ano ang gusto niyang tahakin. At sa pagkakataong yon, natanggap niya na ang suportang matagal niya nang hinahanap. Nasa library si Mia ng araw na yon. Sinusundan ng kanyang mga daliri ang mga salita sa librong binabasa. May exam kasi silang parating. Ang kanyang pangarap na maging isang manunulat ang nagtulak sa kanya na mas galingan pa. Nawala ang focus ni Mia sa binabasa dahil sa pagsulpot ng isang kaklase sa kanyang tabi. Si Dave iyon ang pinakamayabang niyang kaklase na palagi na lang siya ang trip. Masyadong magaslaw ang galaw nito. Napatingin tuloy sa kanilang librarian. Nginitian siya ng binata na parang nangaakit. Gayunpaman, para kay Mia, parang ewan lang sa kanyang harap si Dave. Hi Mia, pwede ba kitang samahan dito? Bati nito sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Mia. Sasamahan? Ni hindi nga kita nakikitang nag-aaral. At kung mag-aaral ka naman, please lang, lumayo ka sa akin. Maraming bakanteng upuan dito sa library.
Mapanghusga ka talaga, Mia. Hindi ba pwedeng nagsisikap na ako simula ngayon? Na may nakita na akong inspirasyon para mag-aral din? Nakangisi pa nitong sabi. Napairap si Mia. Umalis ka nga, sabi rito. Ginugulo mo lang ako eh. Umiling si Dave. Hindi ko hinihingi lahat ng oras mo, Mia. Gusto lang kitang makausap saglit. Hindi na lang ulit nagsalita si Mia. Baka masaway na sila ng librarian kapag nagpatuloy sila sa pag-iingay. Kapag pinipigilan si Dave, mas lalo pa naman itong nangungulit. So, Mia, hindi ko maiwasang mapansin ang ginagawa mo lately. Dedicated ka talaga sa pag-aaral mo, no? Panimula ni Dave. Tumango naman si Mia. Writing is my passion. Gusto kong gawin ng lahat para maabot ko yon. Tumango naman si Dave. Nakangiti pa rin. Kahanga-hanga ka talaga, Mia. Hindi lahat ng tao may drive na habulin ang mga pangarap katulad mo. Napasimangot si Mia sa tono nito. At anong ibig mong sabihin? Pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang dito. Mahinang tumawa ang lalaki. Easy, maganda naman ang tinatanong ko ah. Harmless nga eh. Sorry sa abala sa pag-aaral mo. Hindi ko lang maiwasang mapansin ka dito. Ano ba talagang pakay mo? Well, kanina ko pa gustong magtanong. Pwede ko bang makuha ang number mo? Nakangising tanong ni Dave sa kanya. Nagulat si Mia sa hinihingi ng binata. Number ko? Bakit? Para mapalapit tayo sa isa't isa. Hindi ako sigurado. Napansin ni Dave ang kanyang pag-aalinlangan. Tingnan mo, alam kong nagiging mayabang ako minsan pero seryoso ako sa sinasabi ko. Anong sinabi mo? Tanong ni Mia sa binata. Marahang tumango si Dave. Matagal na kitang gustong makilala simula nang magka-group project na tayo. Talaga? Hindi ko namalayan? Sambit pa ni Mia. Oo, at alam kong hindi ko palaging ipinapakita pero talagang naging masaya ako kapag nakikipag-usap sa'yo. Bulag ka ba? Lumpo ako. Kaya paano mo ako magugustuhan? Tanong ni Mia sa lalaki. Tumaas naman ang mga kilay ni Dave. Ano naman kung lumpo ka? Wala naman akong pakialam dyan. Bukod dyan, wala ka namang problema sa katawan, di ba? Seryoso ko. Hindi porke nasa wheelchair ka hanggang dyan na lang ang buhay mo. Nakikita kong higit ka pa dyan. Naguguluhan si Mia. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Lumambing ang tono ni Dave. Wala ka namang dapat sabihin muna ngayon. Isipin mo na lang muna. At kung magdesisyon ka na hindi ka interesado, okay lang din. Irerespeto ko ang desisyon mo. Dahan-dahang tumango si Mia. Salamat, nag-iisipan ko. Pagkatapos ng usapan nila ni Dave, tulala na lang si Mia. Hindi lang talaga siya makapaniwalang may magkakagusto sa kanya. Hirap na hirap siyang iproseso iyon sa kanyang isipan. Hoy, Mia! Anong nasa isip mo? Mukhang distracted ka. Puna ni Darren, naka-video call niya ng gabing iyon. Bumuntong hininga si Mia. May lalaki kasi akong kaklase sa isang subject. Lumapit siya sa akin kanina at hinihingi ang number ko. Inamin niya rin na gusto niya ako. Dapat bang maniwala ako? Mukhang seryoso talaga siya eh. Sandaling natigilan si Darren bago muling nagsalita. Nagpapaligaw ka? Hindi. Alam mo namang lumpo ako. At binababa mo na naman ang sarili mo. Sige, kung magpapataas yan ang confidence mo at gusto mo naman, magpaligaw ka sa kanya pero pahirapan mo. Nahihirapang sabi ni Darren. Kumunot ang noo ni Mia. Akala ko ba ayaw mo akong magpaligaw? Tiningnan siya nito na parang nanghihina. Ayoko nga, pero kung magiging daan yon para maging confident ka sa sarili mo, tatanggapin ko. Basta ikwento mo sa akin lahat. Wala ako dyan. Hindi kita mababantayan. Napangiti si Mia. Sa tingin ko, sincere naman siya. Hindi raw abala at wala siyang pakialam sa kapansanan ko. At gusto niya akong makilala kung sino ako. Okay. Malamig nitong sagot. Hindi pa rin sigurado si Mia. Pero hindi ko pa rin maaalis ang feeling na naglalaro lang siya sa akin. Kasi sino ba namang siseryoso sa lumpong katulad ko? Ako! Sagot agad ni Darren. Kumunot ang noo ni Mia. Ano? Nauutal naman ang kanyang kaibigan. I mean, baka naman baka seryoso siya sa'yo. Lahat ng taong makakakilala sa'yo siguradong mamahalin ka dahil sa pagkatao mo. Makinig ka, Mia. Deserve mo ang isang taong nakikita ka.
kung sino ka at pinahahalagahan ka. Oo, siguro tama ka, Darren. Sige, pag-iisipan ko. Napalunok si Darren. Sundin mo lang ang puso mo at tandaan mo, nasa likod mo lang ako ano man ang desisyon mo. Boyfriend lang ha? Boyfriend lang. Mahina siyang tumawa. Salamat, Darren. Hinayaan na nga ni Mia na manligaw sa kanya si Dave. Alam nitong simple lang siyang tao, kaya tahimik lang din siya nitong sinuyo. Yun nga lang, talagang nahihiya siya kapag may date sila. Kailangan pa siyang buhatin at alalayan para lang makasakay siya ng maayos sa wheelchair. Sure ka ba talaga dyan sa boyfriend mo, anak? Tanong ng kanyang ama. Okay naman po siya, Papa. Duda ako eh. Hindi naman sa pinagbabawalan kita. Nag-iingat lang ako, Mia. Ayokong masaktan ng prinsesa ko. Sabi pa ng kanyang ama. Tumawa naman ang mama niya. Ronald, tigilan mo yung si Mia. Mabuti nga't nag-e-enjoy sa buhay. Hayaan na natin. Alam din naman ni Mia ang limitasyon niya. Palibhasa, may iba kang gusto para sa anak natin. Tiningnan agad ni Mia ang kanyang mga magulang. Ha? May gusto po kayo para sa akin? Sino po? Umiling agad ang kanyang ama. Wag mo nang alamin. Makikilala mo rin naman 5 years from now. Kaya gusto ko siya kasi iniisip niya ang desisyon namin ng mama mo at handang maghintay gaano katagal. Hindi nagmamadali pagdating sa'yo. Ganong klase ng lalaki ang gusto ko para sa'yo, anak. Eh yung boyfriend mo, basta ka na lang niligawan. Hindi muna humarap sa amin. Hindi maiwasang mapaisip ni Mia sa sinabi ng kanyang ama. Sino ba namang lalaking magkakagusto sa kanya at hihintayin siya ng ganoon? Gayunpaman, hindi niya nalang pinansin iyon. Boyfriend niya na si Dave. Hindi rin naman siya pinilit ng kanyang mga magulang na piliin ang gusto ng mga ito para sa kanya. Ang swerte ko talaga sa girlfriend ko, ginagawang assignment at activities ko. Busy kasi ako lagi sa varsity kaya hindi ko napagtutuunan ng pansin. Sabi ni Dave sa kanya. Nakaupo si Mia sa desk ng library. Nakatutok siya sa pagtatype sa kanyang laptop. Alam niyang busy palagi ang kanyang boyfriend kaya sinisingit niya talaga sa kanyang oras ang mga assignments nito. Lifesaver ka talaga, Mia. Ngumisi si Dave. Ginalo ang kanyang buhok ng mapaglaro. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti pabalik si Mia. Natutuwa akong makatulong sa boyfriend ko, Dave. Siguraduhin mo lang na i-proofread mo ito bago isubmit, okay? Walang ganang tumango si Dave. Magkwentuhan naman tayo. Kumusta ang araw mo? Ayos naman, kahit paano unti-unting minamahal ang pagsusulat. Kumunot ang noon nito. Bakit? Hindi ba talaga yan ang gusto mo? Biglang sumeryoso ang tono ni Mia. Dave, may sasabihin ako sa'yo. Tumaas ang isang kilay nito. Oo naman, babe. Ano bang nasa isip mo? Nung bata pa ako dati, pinangarap kong maging katulad ng mga magulang ko. Pinangarap kong maging ballroom dancer. Bahagyang tumawa si Dave. Come on, Mia. Alam mo namang hindi realistic yun para sa'yo. Nakakatawa ka. Mabuti na lang hindi yun ang pinili mo. Siguradong wala kang pag-asa. Natigilan si Mia. Nadurog ang puso niya sa sagot nito. Lumingon siya kay Dave. Hinahanap niya ang mga mata nito para sa anumang palatandaan ng pag-unawa. Pero wala siyang nakita at pinagtawanan pa siya. Kailanman, hindi yun ginawa sa kanya ni Darren. Umiwas ng tingin si Mia. Alam ko naman na ngayong malabo yun pero noon, yun ang lahat sa akin. Pakiramdam ko may patutunguhan ako doon. Nagkibit balikat si Dave. Oo, pero tingnan mo ngayon, hindi ka naman kasi pwede sumayaw. Nakakatawa talaga yung pangarap mo. Baka tama ka nga. Naisagot na lang ni Mia. Tahimik siyang tumango. Bumaba ang tingin niya sa keyboard na nasa kanyang harapan. Ipinagpatuloy din ni Dave ang pakikipag-usap sa kanya. Tango na lang siya ng tango. Hindi man lang nito napansin ang pananakit na dulot sa kanya. Nang matapos ni Mia ang assignment, iniabot niya yun kay Dave na may pilit ng ngiti. Eto ng assignment mo, tapos na lahat. Salamat, babe. Ang galing mo talaga. Muling tumango si Mia. Nagkunwaring abala. Ayaw niyang umiyak sa harap ng kanyang boyfriend. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang mauunawaan ni Dave iyon. Pero katulad ng ibang taong hindi siya lubos na kilala, pinagtawanan lang din siya ng binata. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Mia sa kama, binalikan niya ang usapan sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Hindi lamang naman iyon tungkol sa pagsasayaw, kundi tungkol sa makita at maunawaan kung sino talaga siya. Pakiramdam ni Mia,
Ibinahagi niya ang isang bahagi ng kanyang nakaraan sa maling tao. Pilit na kinalimutan ng dalaga ang tungkol sa pangmamaliit ni Dave sa kanyang pangarap. Tila mababaw iyon kung pag-aawayan pa nila. Yun nga lang, mukhang tama ngang sa maling tao siya nagtiwala. Tahimik na iginulong ni Mia ang sarili sa pasilyo. Sa pagdaan niya sa gym, narinig niya ang pag-uusap ni na Dave at ng mga kaibigan nito sa basketball team. Nadurog ang kanyang puso sa bawat salitang naririnig. Oo, napakalaking tulong ni Mia sa mga assignments ko lately. Laging mataas ang scores na nakukuha ko. Hindi ako makapaniwalang kusang loob niyang ginagawa ang mga yun para sa akin. Utu-utu talaga. Natatawang sabi ni Dave. Napailing ang kaibigan nito. Dude, ang swerte mo. Para siyang personal assistant mo. Nagtanong pang isang lalaki. Pero paano ang ibang babae mo? Okay ba siya sa arrangement na yon? Na may isa ka pa? Ngumisi naman si Dave. Hindi na niya kailangang malaman. Hindi naman pala post si Mia kaya hindi malalaman yun ng girlfriend ko. Saka, mas seryoso pa rin ako kay Brianna kaysa kay Mia. Hindi ko naman madadala sa kama at may pagmamayabang sa mga kakilala ko ang lumpong yun. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Mia sa mga gulong ng kanyang wheelchair. Palagi niyang pinagkakatiwalaan si Dave. Malinaw na pagtataksil ang ginawa nito sa kanya. Kailan mo siya ipapakilala sa amin? Ilang buwan mo na siyang kasama. Baka magduda na yon. Sabi pa ng isa. Umiling si Dave. Na, akala niya siya lang? Basta napapasaya ko si Mia, hindi magdududa sa akin yon. Napabuntong hininga si Mia. Pinapakalma niyang kanyang sarili. Ayaw niyang sumugod dahil anong magagawa niya kung nakaupo lang siya sa wheelchair. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Inikot niya ang kanyang wheelchair ng tahimik. Iniwas niya ang kanyang sarili sa usapan bago pa siya mapansin ng mga ito. Kaya naman, nang sumunod na nagpagawa sa kanya si Dave ng paperworks nito, nilagyan niya ng maraming errors iyon. Lintik lang ang walang gante sa taong inutulang naman siya. Ibinagsak ni Dave ang papel sa harap niya. Ano to? Anong ginawa mo sa final project ko, ha? Napagalitan ako ng professor kanina. Napahiya ako sa buong klase dahil sa'yo. Akala ko, maayos ang gawa mo. Kung gusto mo ng mataas na grades, ikaw ang gumawa. Mag-break na tayo. Sigaw niya sa lalaki. Kumunot ang noo ni Dave. Ha? Ano bang sinasabi mo? Siniko niya ang maselang parte ng binata. Tama na! Manloloko ka! Ako pa talagang napili mong utuin? Anong akala mo sa akin? Tatahimik lang? Lumpo ako, pero hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para lang magpaapi sa mga katulad mo. Mabilis niyang pinagulong ang kanyang wheelchair. Nang makasakay sa elevator, nakahinga siya ng maluwag. Wala siyang ibang maramdaman sa lalaking iyon kundi galit. Kaya nang makauwi, doon ipinakita ni Mia ang kahinaan niya. Sinabi niya lahat kay Darren. Kahit papaano, gumaan ang loob ni Mia. Gusto ko na talagang umuwi para mabugbog ko ang lalaking yun. Anong karapatan niyang saktan ka ng ganyan, ha? Galit na bulalas ni Darren. Natawa na lang siya habang umiiyak. Ano ka ba? Okay lang. Nakaganti na ako. Hindi mo kailangang umuwi para lang ipagtanggol ako. I'm sorry. Wala ako sa tabi mo. Tipid siyang napangiti. Okay lang talaga, Darren. Mag-aaral ka na lang ng mabuti dyan. Ako naman mag-aaral lang din ako ng mabuti rito. Sabay natin abutin ang ating mga pangarap. Gusto ko kapag umuwi ka na, pareho na tayong nagyayabang sa mga narating natin. Mahina itong tumawa. Miss na talaga kita. 2 taon pa. Miss na rin kita. Dapat pag uwi mo may kasama ka ng girlfriend, ha? Marahang umiling si Darren. Saka lang ako mag-girlfriend kapag nakauwi na ako sa Pinas. Simula ng araw na yon, nag-focus na nga lang si Mia sa pag-aaral. Mabilis na lumipas ang 2 taon, nakagraduate na rin siya. Kahit lumpo, dahil na rin sa galing sa pagsusulat, natanggap siya sa isang network company. Isa siya sa mga creative writer ng mga palabas at na pangbata sa isang channel sa TV. Bukod doon, naging published author at illustrator din siya ng mga children's book. Tuwing Pasko, bukod sa grocery, namimigay siya ng mga kwento niya sa mga batang lansangan. Naging panata niya na iyon taon-taon. Ate, ikaw po yung nagbigay ng pagkain sa akin, di ba po? Tanong ng isang batang babae sa kanya. Napangiti siya nang maalala ito. Oo nga, ang bata mo pa noon. Medyo malaki ka na. Mabutit naaalala mo pa ako. Katulad ng kanyang pangako, ibinigay niyang children's book dito. Bigla na lang itong umiyak sa kanyang harap. Kahit marumi, wala siyang pakialam kung niyakap siya nito. Salamat po rito, ate. Dahil sa pinamalas na galing, nagkamit si Mia ng mga awards. Lahat ng rekognasyon natanggap niya. Isa na siya sa mga manunulat ng piksyon na namamayagpag sa bansa. Kumatok ang kanyang mama sa kanyang silid. Anak, may naghahanap sa'yo sa labas.
Pinagulong niya naman agad ang wheelchair. Sino raw po? Manliligaw mo. Excited na sagot nito. Natawa si Mia. Manliligaw? Saan naman lupalop nang galing ang manliligaw na yan? Sa England, biglang sabi ni Darren. Nanlaki ang mga mata ni Mia nang makita ang kaibigang matagal niya nang hindi nakikita. Nangilid ang kanyang mga luha. Mabilis niyang pinagulong ang wheelchair at hinila ito para yakapin. Miss na kita. Akala ko ba 5 taon ka lang doon? Bakit ang tagal mong bumalik? Naiiyak na tanong ni Mia. Mahinang tumawa si Darren. Nagpapagwapo pa ako eh. Aamin na ako sa babaeng mahal ko. Baka mabastard ako kung hindi ako gwapo. Hinampas niya ito sa dibdib. Kung ganon, ikaw ang sinasabi ni Papa na willing to wait para sa akin. Bakit mo ko magugustuhan? Lumpo ako. Alam mo naman kung gaano ko kapabigat, di ba? Lagi mo akong binubuhat kahit saan tayo magpunta. Hinaplos ni Darren ang kanyang mukha. At willing akong gawin sa'yo yon hanggang sa pagtanda. Kahit may rayuma na ako, sisikapin ko pa rin na buhatin ka. Ganon kita kamahal, Mia. Natotorope kasi ako nun eh. Mag-aaral pa ako sa ibang bansa. Hindi kita kayang ikulong sa long distance relationship. Ako ang nahihirapan. Baka isang tawag mo lang umiyak ka. Uuwi ako agad. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Galingan mo sa panliligaw ha. Mahinang tumawa si Darren at tumango. Alam ni Mia sa kanyang sariling hindi niya rin naman patatagalin iyon. Subok niya na ang pagmamahal sa kanya ng lalaki at alam niya sa kanyang sarili na kaya niya itong mahalin higit pa sa kaibigan. Kaya bago matapos ang taon na yon, kahit bago pa lang ang relasyon, pumayag na rin siyang magpakasal kay Darren. Marami siyang maling daang sinubukan. Maraming naisip si Mia ng mga bagay na para sa kanya, pero hindi naman pala. Hindi man siya naging dancer, may masigit pang nakalaan para sa kanya. Ang pagkabigo ay madalas pagtama sa landas ng isang tao. Baka hindi siya hinayaan ng landas sa gustong-gusto niya noon dahil alam ng Diyos na masasaktan lang siya roon. Hindi kasamaan ang hatid sa kanya nito. Tila isang paalala iyon kay Mia na palaging magtiwala na may magandang patutunguhan ang bawat plano ng may kapal para sa kanya. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.